Verse number 16, sabi po dito, "But now ye rejoice in your boasting, all such rejoice in evil." Verse 17, sabay-sabay po tayo, ready, begin. "Therefore to him that knoweth to do good, and do it not, to him it is sin." Tayo po lahat ay saglit na lang, let's pray. Ama namin Diyos, bila sa lahat, kami po Diyos, hindi po po nagpapasalamat sa oras na ito, sa patuloy niyo pong pangunguna sa aming pong paglilingkod, gawa sa pagkawilan ni Naomi, kung dapat tinggan, na patuloy ko Diyos, na naluwalhati at naitaas po ang iyong pong banal na pangalan. At ang nilalindi po namin, O Diyos, sa oras po ito, sa pagkabasa po na pong mga salita, na aming pong pagbulay-bulay ng bawat isa, maunawaan po namin, ano po ba yung aming mission sa buhay? Ano po ba ang gusto yung pabatid sa amin? Kaya Lord, tulungan niyo po ang bawat isa, kayo pong makita, kayo pong makita sa aming pong kalagitnaan, at bless rin po Diyos sa mga Sunday School. Kaya nawa pong mataas at bilang dilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. So once again, good morning. Tayo po nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo po muli nagkakita-kita. At lagi po sinasabi na masaya ako kasi nakikita ko kayo. Kasi there will be a moment sa buhay natin, hindi na tayo magkakatagpo. Hindi na tayo magkakakita. Napo, sapagkat sabi po ng salita ng Diyos in the book of James chapter 4 and verse number 14, nasabi po ng salita ng Diyos in verse number 14, "Whereas you know that what shall be on the morrow." Napo, sabi dito, hindi nyo ba alam, na hindi nyo alam kung anong bukas. Sapagkat ano ba ang bukas? Ano ba ang iyong buhay? Ang buhay po natin ay kagaya po ng isang pusok na ngayon ay nakikita, mamaya't maya ay wala na. Napo, na ngayon malakas, pero there will be a time na tayo manghihina. Nakagayon, nasabi ng salita ng Diyos, kagaya tayo ng isang halaman o bulaklak na ngayon nakabukadkad, mamaya-maya ay malalanta. Napo, kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, tingnan natin ang buhay natin. Nasabi ng Diyos, ang buhay po natin hindi po pahaba, paikli. At sabi ng Diyos, 30 moments sa buhay po natin, darating yung time, kukunin ng Diyos ang buhay natin. Kasi bakit kukunin ng Panginoon? Kasi hindi naman natin pag-aari ang ating buhay. Ito po ay pinahiram lang ng Diyos. Dahil pinahiram lang, po, kapag gusto ng may-ari, wala tayong magagawa. Po, kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, kailangan tayo magising sa katotohanan na ang buhay po natin hindi hanggang malakas, hindi hanggang nandoon, at kailangan tingnan natin ano ba ang kalooban ng Diyos sa ating pong buhay. Sabi po sa verse number 15, "For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that." Po, sabi ng salita ng Diyos. Kung kagustuhan ng Panginoon, ito po, kalooban ng Diyos, na tayo mabubuhay tayo. Gawin mo man yan o hindi, no po, dahil kalooban ng Diyos na tayo mabuhay, bibigyan tayo ng kalakasan. Ngayon, sabi ng Panginoon mga kapatid, in verse number 16, ito po, yung mga matitikas ang ulo. No po, sabi po sa verse number 16, "But now ye rejoice in your boasting." Merong mga tao na nagmamayabang, nagmamalaki, no po, nakala nila sila'y malakas, nakala nila meron sila ng mga bagay-bagay. Sabi ng Diyos, anong ginagawa nyo sa inyong mga sarili? Nagpapakasaya kayo doon sa kasalanan. Di ba maraming tao nagpapakasaya doon sa mali? Na po, pero ano sabi ng Diyos, dito po mga kapatid, yung conclusion natin, verse number 17, "Therefore to him that knoweth to do good, and do it not, to him it is sin." Kapag nalalaman mo ang isang bagay na tama, na dapat mong gawin, pero hindi mo ginagawa, ang sabi ng Diyos, nagpapatuloy ka sa gawang hindi maganda, nagpapatuloy ka sa gawang kasalanan. Ang sabi ng Diyos, ikaw ay nagkakasala. No po, kaya sabi ng Diyos, kailangan bilang tao, di po ba tayo bilang tao, inaibilib, alam na natin yung tama at mali, tama po ba? Yung bata hindi niya pa alam yung tama at mali, kasi bata pa, tama ba? Wala pa sa tamang kaisipan. No po, nandun pa yung kaisipan niya, naglalaro. No po, kagaya ng bata kanyan, di ba, kumikot sila? Kasi bata nga eh. Naiintindihan natin yun, kasi bakit? Hindi pa talaga nila nauunawaan. Pero kung ikaw, kumari dito nakita natin si brother, di ba? Kumari si brother Andre. Ikot-ikot siya dyan habang nagsaservice. Di ba nila naintindihan? Kasi bakit? Alam nila yung tama at mali. Tama ba? Kaya nasabi ng Diyos, ang isang tao, kapag alam niya yung tama at hindi niya ito ginagawa, siya ay nagkakasala sa harapan ng Diyos. Sapagkat sabi ng Diyos, "Hey, meron ka ng isipan. Alam mo na ang yung ginagawa." Tanong, mga nanay, alam niyo po ba yung ginagawa niyo? Di ba naman natin ginagawa natin? Minsan meron ka masasabi, "Ay, hindi mo alam yung ginagawa ko." Pwede po ba yung gano'n? Hindi mo alam yung ginagawa? Di ba hindi? Ang tao kapag hindi niya alam yung ginagawa niya, ang ibig sabihin, siya ay baliw. Di ba?
Sa ibang pananalita, wala na sa tamang kaisipan. Bakit? Hindi niya daw alam ang kanyang ginagawa. Pero sabi ng Diyos, hey! Alam mo na, nandun ka na sa tamang edad. Kayo mga kabataan, alam niyo ng mali. Kaya sabi ng Diyos, dapat umiwas tayo sa gawain hindi tama. Sapagkat sabi ng Diyos, kapag ang isang bagay nalalaman mo na dapat mong gawin at hindi mo ginagawa, ikaw ay nagkakasala. Malaking kasalanan sa Diyos. Bakit? Kasi nalalaman mo na kung ano ang katotohanan. Sapagkat sabi ng Diyos, ang katotohanan ito ang magpapalaya sa tao. Maraming tao na mabuhay doon sa sabihin natin, bulag na pamumuhay. Hindi na nakikita na sila'y mali. Nabubuhay sa maling gawain. Bakit nga kasi sila ay bulag? Di ba nga dahil ba sinasabi sa inyo, para silang nakapiring, pagamat nakakakita pero si Satanas, para nag-insiste ako di ba? Sabi nga kanina ng awitin, tupang ligaw. Maraming taong naliligaw. Maraming taong mga kapatid, wala sa kalooban ng Diyos. No po? Kaya ano po yung sistema mga kapatid? Para bang ganito, naglalakad ako, pero alam niyo ba? Naglalakad ako, pero si Satanas, nakalambing din dito. Para bang nakapatong dito? Tapos ano ginagawa ni Satanas? Pilit niyang tinatakpan ng aking mga mata. Para hindi ko makita ang katotohanan. Pero kung mata, nakikita ko. Pero spiritually, hindi ko nakikita na ako'y malayo sa Diyos. Hindi ko nakikita na nagagalit pa lang Panginoon sa akin, nalulungkot pa lang Diyos. Bakit? Dahil sa hindi ko pagsunod sa Kanya. Dahil hindi ko paglapit sa Kanya. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, hey, nung kayo nakapaginig ng salita ng Diyos, nung kayo ay binigyan niyo ng oras sa Panginoon sa inyong mga buhay, lumapit kayo sa Panginoon, nalaman niyo na ang katotohanan. Ngayon nasabi ng Diyos, kailangan mong alamin, ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? Sa tingin ko ninyo, mag-iiwan po ako ng katanungan, ano kaya yung kalooban ng Diyos sa buhay natin? Sa tingin niyo, bakit kayo nabubuhay? Bakit kayo nandito? Bakit kaya hanggang ngayon, buhay ka pa? Di ba meron kayong kakilala, kaedad nyo lang, o kaya classmate nyo, na po, namatay na, pero ikaw buhay ka pa. Anong ibig sabihin? May nais na ipawati ka ng Diyos sa iyo Di ba? Nang sabi ng Diyos, meron kang mission. Meron kang kailangan gawin. Kaya ikaw mga kapatid, sa oras na ito, hindi nagkamali ang Diyos na kayo po ay nandito. Ito pala yung sinasabi. Hindi nagkakamali ang Diyos mga kapatid na tayo pinagkatakbo, nagkakilala, kumamit ang Diyos sa mga tao para tayo magkaka-connect. Di ba? Sabi nga dito, di ba may nakasulat? Sabi dyan, get connected, stay connected. Get connected. Piliin mo na ikaw ay ma-connect. Di ba kapag hindi ka naka-connected, ano nangyayari? Nakahiwalay ka. Tama ba? Di ba napakaganda sa isang bagay mga kapatid yung bang sama-sama? Tama? Sa mga classmate. Di ba? Sa mga magka-class, di ba kapag sama-sama sila magkanintinan? Pero kapag may isa na kahiwalay. Di ba? Pangit tignan. Anong tawag doon mga kapatid? Ina-out niya yung kanyang sarili. Tama ba? Ang sabi ng Diyos, dapat tayo makisama, mag-iisa. No po? Kaya sabi ng Diyos dati, nandun ka sa sulok sa inyong lugar, sa inyong tahanan, doon ka lang sa inyong lugar, nasabi natin, umagat araw, nakikita mo yung buhay, di ba? Para bang lumilipas yung mga araw, ganun lang. Pero ngayon, nasabi ng Diyos, pinagkakulit tayo ng Diyos. Ngayon, nandito po kayo. Diba? Nakilala ko ngayon si Ate Joyce. Si Nanay Joyce pala. Di ba? Lugad na glory, welcome po kayo sa church na ito. No, po ang bawat isa. No? Doon nga, pumunta doon sa tirahan ng mga Soto family. Di ba? Nakapag-Bible study sa mga Mercado family. Nag-meet tayo, ibig sabihin, pinagka-connect tayo ng Diyos. Mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, dapat sa buhay po natin, we must stay connected. Manatili ka sa connection. Manatili ka sa iyong paggawa, paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi po ng ating pag-aaral mga kapatid, ano kaya yung purpose ng buhay natin? Ito po lagi yung sinasabi, bakit kaya tayo nabubuhay? Nabubuhay ka lang ba para mag-aral? Nabubuhay ka lang ba para magtrabaho? Nabubuhay ka lang ba para kain tulog? Nabubuhay ka lang ba mga kapatid? Na nandito ka para kang isang taong sagabal. Alam mo yung taong sagabal? Walang pakinabang. Di ba? Alam niyo po ba dapat ang buhay natin maging kapag-pakinabang? Ano po gusto niyo? Kayo po ba yung buhay na walang pakinabang o kayo yung buhay na may pakinabang? Talaga tayong sumasalita. Di ba? Mga boys, ano gusto niyo? Buhay na walang pakinabang o buhay na may pakinabang? Buhay na may pakinabang. Di ba? Kasi alam niyo po ba? Yung buhay na walang pakinabang, parang peste. Di ba?
pardon my word, di ba, sa isang bagay, may peste. May naninira. Di ba yung mga peste, yung mga, di ba? Kagaya ng damo, walang pakinabang anong ginagawa sa damo. Bumibili ng pampatay ng damo, tama ba? Kasi bakit walang pakinabang? Alam niyo ba mga kapatid, dapat ang buhay natin, huwag tayong mabuhay na walang pakinabang. Mabuhay tayo mga kapatid sa buhay ng mundong ito, dapat tayo maging pakinabang. Gawin natin kasi bakit, Pastor? Meron kang magagawa, tama ba? Lagi ko sinasabi mga kapatid, patay lang ang walang magagawa. Habang ikaw ay buhay, meron kang magagawa. Meron at meron kang maiisip. Meron at meron kang maiaambag. Mga kapatid, kaya sabi ng Diyos, tingnan mo ano bang kalooban ng Diyos sa buhay. Bakit ka nandito? Bakit tayo nagkatagpo? Bakit ka nakapagilig sa salita ng Diyos? Aksidente lamang ba ito? Hindi po. Alam niyo ba lahat na nangyari sa harapan ng Diyos? Nakaplano. Planado po ito. Di ba? Para bang sa isang bumubuhit na tahanan. Di ba? May architect, may engineer. Ginuhit yan, mga kapatid. Noong po ngayon yung foreman, kapag sinunod yung plano, maganda yung kinalalabasan. Pero yung foreman, kapag hindi niya sinunod yung plano, binawasan niyo yung bakal, binawasan niyo yung semento, di ba? Oh, ano mangyari? Hindi magiging maganda. Hindi magiging matibay. Bakit? Kasi hindi sinunod yung plano. Ganun din po sa Panginoon eh. Nasa atin kung tayo maglilingkod. Nasa atin kung tayo magbibigay ng oras. Nasa atin kung tayo makikinig. Pero, kung papakinggan mo lang yung plano ng Diyos, magiging maganda ang buhay mo. Alam niyo ba nais ng Diyos? Magiging maganda ang buhay mo. Nais ng Panginoon, maging maganda ang buhay natin eh. Nais ng Diyos, maging successful tayo. Mga kapatid, niya lang, ang sabi ng Diyos, gusto mo maging successful, gusto mo maging matagumpay, gusto mo maging mahalaga ang buhay mo, ang sabi ng Diyos, di ba? Sundin mo naman yung plano ko. Di ba? Minsan nagkakagulo-gulo. Bakit? Kasi tumatalimos tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya nandito po kayo mga kapatid. Unawain po ninyo ang kalooban ng Diyos. Anong nais ng Panginoon sa ating mga buhay? Na sabi ng Diyos, hey! Being a living being, o sabi natin, being a human, tao, get connected with Christ. Magpa-connect ka sa Panginoon. Tapos manatili ka nakakonect dito sa gawain ng Diyos. At alam niyo ba, sabi ng Panginoon, paano malalaman yung mission mo sa buhay? Kailangan pagulong maginig na sila ng Diyos. Our mission will come from God's Word. Gusto mo malaman yung mission mo? Gusto mo malaman yung kalooban sa buhay mo? Anong kailangan mo gawin? Makinig ka ng salita ng Diyos. Nasa sa atin, sabi nga lagi ko sinasabi mga kapatid, sa buhay po natin, napakalaga kung ano ba, kung sino ba ang iyong pinakikinggan. Kung sino ba inahayaan mo pumasok sa iyong tenga. Diba nga yung tenga? Ano ba yung tenga? Kung ano lang pakinggan niya, itong paniniwalaan niya. Tama ba? Isa sabi sa salita ng Diyos, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi kapag kayo nakikinig, nalalaman nyo kung ano ba ang tama. Tama po ba? Tama. Kapag nakikinig kayo, malalaman nyo yung tama. Sa school, pag nakikinig ka, malalaman mo yung sagot. Pag hindi ka nakikinig, hindi mo naman sagot. Kaya anong mangyari? Mga boys, manghuhula ka lang. Di ba? Kaya minsan, dahil hindi ka nakikinig, pati pangalan ng katabi mo, nakokopya mo na. Bakit? Kasi hindi ka nakikinig. Pero kung makikinig ka lang, di ba? Alam mo yung sagot eh. Proud na kayo, tatakpan mo. Di ba? Pero pa siya kami kiramdam. Hindi ka matabo, bala mo. Wago na. Nakadalalat ka. Imbatal mo, bala mo, giraffe yun. Di ba? Kakabay yun. Di ba? Bakit? Kasi hindi ka nakikinig. Mukha po yan. Malapit na matapos yung klase. Di ba? Malapit na po yung May. Pyramid. Sasabihin na kung sino nasa top. At malalaman mo na rin kung sino nasa top. Natapin. Di ba? Oh, imagine, nag-aaral kayo. Minsan sabi, pagka-uwi, nirecognize yung mga top. Sabi ng anak eh, sabi niya, Mama, sabi niya, may mutakan na akong may top. Bakit tayo? Paano ko yun nakamamakaibagay ng dami? Ma, ikatapwan kasi pinggay. Di ba? Akala niya kung makatabi niya yung tapwan, tapon na siya. Di ba? Minsan ang tao, magaling sa kalooban.
Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, inuulit ko pa yung mga nag-aaral. Kung mag-aaral lang na mabuti yung mga nag-aaral, di ba? Magiging maayos yung score eh. Tama ba? Pwede ba yun, pastor, na nag-aaral sila ng mabuti tapos mababa pa rin yung score? Hindi! Nag-aaral nga ng mabuti. Nakikinig ka, pagdating sa tahanan, ginagawa yung homework, hindi lang puro cellphone, hindi lang puro Netflix nanonood, hindi lang puro basketball, ginagawa niya nga, nagre-review. Anong expect mo doon, nagre-review? Babagsak ba yun? Hindi po. Pero kapag nakita mo yung anak mo, pagdating sa tahanan, ang pag niya, malaro. Ang pag-nana, cellphone. Mangyaro na eh. Di ba? Manana, expect mo na anong grade na eh. Walk niya. Di ba? Anong grade na? Ilan anong grade? Di ba? COD. Di ba? COD. Di ba? Ang mga basics ng mga bata. Napagkaroon niyo mga kapatid, inuulit ko po kapag tayo nagtiginig, lalo na pag salita ng Diyos yung pinagiging mo. Lalawak yung pangunawa. Kaya ngayon yung reason, bakit po kayo pastor, lagi kayo nagsasalita, lagi kayo nangangaral, every week, may pinupuntahan, binabible study, pinagpipray, for what reason? Para lamang po mga kapatid, patuloy yung mapakinggan yung salita ng Diyos. Malaman nyo anong plano. Kasi di ba sa isang week, iba't iba yung pinakikinggan ninyo? Di ba? Andiyan na si Marites. Di ba? Andiyan na si Marisol. Di ba? Oh, sa mga boys naman, ang tawag. Di ba? Si Pare Koy. Di ba? Ang buladasan. Nako, kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, iba't iba ang napapakinggan, iba't iba ang nakikita. Minsan na sabi nga ng Diyos, mga kapatid, karamihan sa buhay natin, yung napapakinggan natin, puro stress, puro problema. Di ba? Puro yung bang para bang iiyak ka na, aayaw ka na. Kaya sabi ng Diyos, hey, ang kailangan mo, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Nang sa ganon, patuloy mo malaman, ano ba yung mission ng Diyos sa buhay mo? Bakit ka ba nabubuhay? Sabi kanina kahapon, nung binayos study namin, matanda na kasi siya, nasa 8 years old na siya. Dahil mahirap pa kanyang kalagayan sa buhay. Ang sabi niya, minsan po, Pastor, nag-pray ako sana, Lord, ba't di mo ba ako kunin? Sabi niya, Lord, ba't di mo ba ako kunin? Sabi niya, ay ganun po ba? Gusto po ba pag-pray ko na po kayo? Ganun, Pastor, may pakain. Di ba? Sabi niyo kasi gusto nila kunin kayo ng Panginoon eh. Kasi may problema, may pagsubok silang dinadanas. Napabad po, do you imagine? Ano sabi ko po sa kanya? Nay, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Anong kailangan nyo? Patuloy lang kayo makinig na salita ng Diyos. Kasi bakit? Ang ibig sabihin, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. May plano pa ang Panginoon. Nais ng Diyos na meron ka pang gawin sa Kanya. Nais ng Diyos, isama mo ang iyong pamilya, iyakin mo sila. Sapagkat alin po mga kapatid, sabi ko nga, dahil yung sinasabi mga kapatid, dapat ang isang pamilya, tumatayo po siya sa Diyos. Tumatayo siya sa salita ng Diyos. Tumatayo siya sa kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya sabi ko ng ating pinag-aaralan mga kapatid, our life will come from God's Word. Kaya alam niyo ba mga kapatid, ang salita ng Diyos, kailangan po natin ito sa buhay natin. Sabi nga, sa ibang mga simbahan, meron pa silang pledge sa Biblia. Ito ang Biblia ko, salita ito ng Diyos. Pakikinggan ko ito. Kasi bakit? Salita ito ng Diyos. Pwedeng baguhin ang buhay ko nito. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos, walang ituturo na hindi maganda. Lahat maganda. Ikabubuti ng ating buhay. Kaya sabi po ng pledge allegiance to the Bible, ang sabi niya, mamahalin ko ito. Susundin ko ito. At pahahalagaan po ang salita ng Diyos. Ang tanong kayo po, pinahalagan niyo po ba salita ng Diyos? Pwede ba natin ito paniwalaan? Amen. Salita ito ng Diyos, hindi salita ng tao. Gusto, di ba, ang Bible ginawa lang ng tao? Sinulat lang ng tao? Mga kapatid, alam niyo ba, sabi ng salita ng Diyos, kung kaya manok ang ginamit ng Diyos para magsulat sa kanyang salita, maintindihan mo ba ang sulat ng manok? Diba? Ilan, isa ang sulat mo, manok, di ba? Ang hirap intindihin, di ba? Para bang mag-aaral ka muna ng doktor eh. Diba? Para ba yung nag-aaral ng reseta? Diba? Di ba napasin yung mga doktor, isulat nila, di maintindihan. Pero yung pag bumili ka sa drugstore, ay, yan nila. Diba? Galing, no? Diba? Ngayon mga kapatid, balik po tayo. Nako, bakit tao ang ginamit ng Diyos para isulat ito? Kasi ang salita ng Diyos ay para sa tao. Kaya tao yung ginamit. Pero hindi ibig sabihin tao ang nagsulat, salita lang ito ng tao, hindi. Salita pa rin ito ng Panginoon. Sapagkat nung inilimbag ang salita ng Diyos, mga kapatid, sila
ay puspos ng banal na espiritu. Para ba yung sistema, kapatid? Ang Diyos nangungusap sa kanila, ito yung sulat ko. Di ba? Tagasulat lang ang tao. Na po, pero ang mga salita galing pa rin sa Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, hey! Believe God's Word. Obey God's Word. Read the Bible. No po, mamaya, marami tayong Bible dyan. Lahat ng mga walang Bible, bigyan ko ng Bible. Gusto niyo ba yun? Masasalita na Diyos ito eh. Di ba? Di ba napapasin kami? Pag pumupunta, lagi namin dala to. Kasi bakit? Itong sandata namin. Di ba? Pwede ba namin ilalahad sa tao yung dala-dala ko, pangalan ko? Lugar, bibili ako ng vitamin, elan ko. Bibisita ko sa inyo, ito po, vitamin na matibay. Di ba? Di ba? Vitamin na sigurado. Di ba? Kasi nga, kahit dinner ko, walang power. Di ba? Di ba? Ano po gusto ko i-imply sa inyo mga kapatid? Mas maganda ang dalhin salita ng sapagkat dito, hindi ka mapapahiya. Amen? Sigurado! Tama! Makapangyarihan! Hindi po limited. Kung paniniwalaan mo, makapangyarihan ko. Sabi ng iba, hindi masiguro, hindi masiguro. Yun nga eh, ay hindi mo nararamdaman ang kapangyarihan ng salita ng Diyos kasi bakit? Hindi mo pinaniniwalaan. Kaya sabi ng salita ng Diyos, hey, You need God's Word. di ba? Dalhin ang salita ng Diyos. Alam niyo po yung pangalan ng church na pinupuntahan ninyo? Ay, doon sa taas. Nababasa niyo ba? Ano po pangalan? Basahin niyo nga rin ibigay. Explain ko lamang po. Sino po yung good shepherd? Jesus Christ. Apa? He is the good shepherd. Ito po yun, ito, taga-pastor. Tawag. Ako, siyempre, San Manuel, alam nyo na. Dito sa barangay San Manuel. Christian. Ano ibig sabihin ng Christian? Nasa iyo si Kristo. Di ba? Hindi lang basta Christian na sinasabi nila lahat ng mga tao sa Pilipinas ay Kristiyano. Hindi. Sila ay Kristiyano lang. Pero tayo, kung tinanggap mo si Kristo ay nasa iyo. Di ba? Ano yung kasunod matapos ng Christian? Bible. Ano ibig sabihin? Dapat nandun ang salita ng Diyos. Kaya dapat mga kapatid lahat, kung talagang ikaw ay nandito, naglilingkod sa Panginoon, gusto mong magsamba sa Panginoon, kailangan mo salita ng Diyos. Amen? Amen. Ay, nulit ko mamaya. Bibigyan ko. Sino may gusto ng Bible dito? Yung mga walang Bible, sino gusto? Taas yung kayong kamay? Diba? Amen. Praise the Lord. Yung iba po kasi ay hindi nagtaas ng kamay, meron na sila. Diba? Pero yung iba, kahit meron, nakakalungkot, hindi dinadala. Diba? Kaya dapat, bibigyan ko kayo, mga Soto family, diba? Pagsisigma kayo, dalhin nyo ang Bible. Diba? Kasi bakit? Kasi ito dapat pinangahawakan natin. Diba nga, kapag dinadala ko nga ito, nakaganyan, no? Diba? Bakit? Mahalaga ito eh. Hindi lang ito basta nakabulsa. Diba? Ang gusto ng iba, gusto ko gusto rin, Bible ko maliit lang. Maliit. Bakit maliit? Para madaling itago. Diba? Could you imagine? Kinaihiya pa yung Bible. Hindi dapat kayo like salita ito ng Diyos. Inuulit pa kapatid, ang kalooban ng Diyos, malalaman mo kung makikinig ka sa salita ng Diyos. Kaya dapat mahalin natin ang salita ng Diyos. Ano ba mga kapatid? Every mission in life requires a step of faith. Ang bawat misyon sa buhay, nangangailangan po ng pananampalataya, pagtitiwala. Pwede ba na kayo ay mapatungo ang Diyos na walang pananampalataya? Hindi po. Ito sa katanungan, ulitin ko. Paano kaya natin mapapasaya ang Diyos? Tingin ko rin. Ulitin ko po. Tatawag ko ng pangalan. Hindi na, pastor. Yan. Napakasimple lang ng tanong. Paano mo kaya mapapasaya ang Diyos? Yun ha. Dali ha. Mapapasaya ko ang Diyos sa papaanong pamamaraan. Diba? Yan nga, magtatawag ako. Diba? Ulit ko ha. Paano mo mapapatuwa? Mapapasaya. Paano mapapakita masaya ang Diyos? Diba? Hindi yung question eh. Paano mapapasaya ang Diyos? Nako, sige. Sige kaya. Question, ano to? Recitation. Diba? Kukuha ko ng class card. Yung card ha. Mga kapatid, no? Yung simple question lang, minsan ang hirap sagutin. Akala natin ang hirap sagutin, no? Yung nakakanervo ko, Lopi Apostol. Diba? Ang dali lang ng tanong. Diba? Ang tanong, anong tanong?
Paano mo mapasaya ang Di ba ang daming paraan para mapasaya ang Diyos? Tama ba? Ang daming paraan. Hindi na nga ako magtuturo. Kasi ninanilip sa kayo eh. Di ba? Diba? Wala, hindi siya mag-mission mo. O kaya nag-met, wala, kaya mo simba. Ay, ito kanyang palagay simbahan, kaya tanong siya. Di ba? Mamutang na, ang kulita na ako simba. Di ba? Eh, nasinimba kasi bakit? Tatakot siya sa akin. Di ba? Pero alam niyo ba, kapag kayo naglilingkod talaga sa Diyos, alam niyo ba, paano mapapatuwa ang Diyos? Sa simple lang, kapag tawag sa kanyang pangalan, mapapatuwa ng Diyos. Sa pamamagitan lamang, mga kapatid, ng pagbibigay ng oras sa Diyos, mapapatuwa mo ng Diyos. Sa pamamagitan lamang, mga kapatid, na kanina, ang sarap-sarap ng tulog mo. Di ba? Nakahiga ka pa. Sabihan na, detang manok, tinalawag ko ako. Diba? May kapaus na lang, pero iba mat. Di ba? Anong ibig sabihin doon? Di ba? Napatuwang mo ang Diyos, napasaya mo ang Diyos. Bakit? Kasi bumangon ka. Di ba? Kasi di ba pwede naman kayo hindi bumangon? Bala na gusto. Eh, bala na naman yung to. Ay, kaya sabihin ko namin, kaya natutugi. Di ba? Di ba pwede kayo? Tama ba? Pero kung you imagine, napasaya nyo ang Diyos. Bakit? Kasi kayo ay bumangon. Nag-prepare. Di ba? Nag-ayos. Na po, pumunta sa simbahan. Anong ibig sabihin? Napasaya mo yung pero kapag pinakinggan mo yung sarili mong gusto, di ba? Wala mo, tabakan may nasyos. Di ba? Naniligawan ko siya ka ng tabang may nasyos. Ipali na ba, di ba? Di ba? Kasi may pali ito tabang mga nasyos. May mapali yan, di ba? Bayang higising. Ano pa ka na tanga nakabatong? Balang higising ng kailangan ng gawa ng tengari. Di ba? Makatakya pa mo. Di ba? Pre, may pagising ka bakit? Kasi marindi eh. Di ba nanay? Di ba? Lalo-lalo pa siya ginawa ng tengari, di ba? Kung imagine, ito kasing katanungan eh. Saan mo gustong bumangon? Bumangon ka na napapagalitan, nasasaktan? O babangon ka na may kusang loob? Alam ba? Kaya sa Diyos, mga kapatid, inuulit ko, napasaya niyo ang Diyos. Kasi bakit? Bumangon kayo, pumunta kayo sa simbahan. Di ba ang dami niyo dapat puntahan? Tama ba? Ang dami niyo dapat puntahan. Minsan ang tao, ang dami niyo dapat, ang dami niyo inisip, ay dapat gawang kita, punta ako kayo, punta ako kayo, punta ako kayo, punta. Di ba? Nataon nito pamamasyal na, o pamamunta na kayo nga, di ba? Paches Domingo. Di ba? Yung pag-Sunday, pinataon. Ang daming araw, pero pag Sunday tinataon. Di ba? Tapos kapag inuna mo siya, alam niyo ba? Kasi ganito eh. Ang Diyos napapalungkot natin kasi bakit? Bakit natin napapalungkot ng Diyos? Kasi inuhuli natin siya. Hindi natin siya inuuna. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, hey! Sa buhay mo ng bawat isa, may kalooban ng Diyos, may pagkakataon pa binibigay ng Panginoon, nang sabi ng Panginoon, dapat gawin mo kung ano ang nais ng Diyos. At alam niyo ba, sabi ng Panginoon, imposible na mapatuwa mo Diyos kung wala kang pananampalataya. Pagtitiwala sa Diyos. Di ba minsan nilisip natin, ay, yung pangsimba, dapat paligobran, alam kami kanan. Di ba? Pero alam niyo ba, kapag kayo pumunta sa simbahan, inunan niyo ang Diyos. Di ba? Kasi gusto ng Panginoon, iunan mo muna siya. Maglingkod ka muna. Anong ibig sabihin? Inuna mo siya. Ibig sabihin, ikaw ay nagtitiwala. May problema kayo, may mga pagsubok kayo, may mga pinagdadaanan kayo. Maraming kulang. Ayaw ba? Maraming kulang. Tatalangin mo yung mga kulang ninyo. Ang dami niyo sasabihin. Tama po ba? Pero alam niyo ba sino pwede magpulong? Ang Diyos. Ano kailangan mo lang gawin? Magtiwala sa Diyos. Manampalataya sa Panginoon. It requires faith, pananampalataya. Kaya sana po mga kapatid, ipagpatuloy natin ang ating paglilingkod. No po, sabi ko nga, we are saved to serve. Tayo naligtas para maglingkod. Tayo nakaunawa para may gawin para sa Panginoon. No po, at ano ba mga kapatid, sabi nila dito, we must know our mission in life. Alamin mo kung ano yung mission mo sa buhay. At malalaman mo ngayon ko ito, nakikinig ng kanyang salita. At habang ka na may pananampalataya. And the last thing mga kapatid, sabi dito, paano ka magkakaroon ng mission? Paano malalaman yung mission mo? Sabi dito, my mission will somehow help others. Alam mo ba mga kapatid?
Ano yung pinaka-mission natin yung binibigay ng Diyos? Hindi ka nabubuhay para sa iyong sarili lang. Ano yung ba sabi ng Diyos ko yung nabubuhay? Dapat mabuhay ka para sa kapwa. Kasi alam niyo po ba, ayaw ng Diyos yung buhay na makasarili. Di ba karami ng mga tao, ano meron tayo? Kakuyan. Yung kaya kanakuyan ko. Di ba? Kasi bakit? Ang tao po, likas sa kanya yung kasaliman. Di ba? Kita bang impuri na? Ano ba na? King Gabon yan. Balik ko yung Gabon. Yung Gabon, patsiyemig lang ko ang Gabon, pipatende yan. Patsiyemig lang ko ang utang, hindi pipatende yan. Di ba? Pamiyada, hindi ka naman may gamutin ka naman. Patsiyemig ka mo, ako yan. Hanggang kita yung bibira na ka, kitang tatalakaran mo. Kaya ba tinakapatid ng right of way? Halakang dalan. Di ba? Yung mga kapatid, hindi rin ito eh. Di ba? Pero it is a reality. Nako, kaya ngayon mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, ayaw ng Diyos mabuhay tayo na may kasakiman. Ang nais ng Panginoon, dapat, huwag muna ikaw lagi. Di ba? Ang gusto natin, ako muna. Ako muna mapupusok, yung matitira, sa'yo, kung may matitira. Di ba? Sabi ng Diyos, ano yung mission mo? Para sa iyong kapwa. Ang nais ng Diyos, ikaw ay makatulong sa iyong kapwa. Ang nais ng Diyos, mga kapatid, ikaw ay maging kagaan para sa iba. Sapagkat nasabi ng Diyos, hindi lang ikaw ang nabubuhay sa mundong ito. Meron ba kayo nanay? Meron ba kayo nanay? Meron ba natay? Pwede ba kayo panganak yung tao na wala sa nanay at tatay? Kapag ano yung kabuki? Pag-umuulan, sumusip mo ka ganyan. Di ba? Ikaw, kumari ka, kanya may lahat. Di ba? Di ba? Kanya may lahat. Siguro eh, mga mo. Diba? Apulong na ka mo, kanya may lahat. Diba? Kita mabubundok, minagos ka mo. Diba? Diba? Itin pa mo si tayo yung mga lolo kay ngani eh. Apulong na ka mo. Diba? Aita. Tayo ng kalabaw. No? Yun eh. Diba kaya sabi ng Diyos mga kapatid, meron kang nanay, meron kang tatay, meron kang kapatid. Meron ba kayong mga kapatid? Amen. Diba? Minsan, sabi ng isang kapatid, wala kasi ng kapatid, gusto ko ako lang yung anak nila nanay. Di ba? Ano yun? Nagiging masali. Sabi mo nga, nakaraan, ang dami ako rin ni nanay, ano eh, mas parang yung lola. Leg? Ang nanay leg, lola. 12 sila. Hindi siya pwede bumili ng isa. Kasi bakit? Ang dami na kayo ako eh. Pag nagbili ka ng isa, ingit na lahat yun. Di ba? Kaya dapat pag bumibili ka, pangkalahatan yan. Tama ba? Kasi bakit? Humanly speaking ang tao, gusto niya, minsan pin, may niya na kamakan yan. O, hindi ka na yan. Kaya na kami ito, hindi ka na yan. Sabi na yung di ba? Hindi na yan. Di ba? Kaya ito rin kapatid, ang tao, humanly speaking, nandun ang kanyang pagiging makasarili. Pero sabi ng Diyos, hey! Dapat huwag ka mabuhay sa ganyan. Dapat i-experience natin mga kapatid na tayo naman yung magkakawag-gawa. Tayo naman yung tutulong. Diba alam niyo yung mahirap? Sino dito hindi niya alam yung mahirap? Yung pagiging mahirap. Diba ang hirap? Kaya yung mga nanay kagabi, hindi na ako umiyak eh. Yung mga kasama ko, ang kinukuha nila, ang hihirap. Yung higil na kami ito ka na. Toyo na mo, wala natin panyali. Diba? Kasi kasabitan yung bita, hindi na ako gumaga, kanya na mo nagkabal. But could you imagine mga kapatid? Ang gusto mo nga pa sa dito, yung bang, dahil alam mo yung wala, gusto mo kayo tumulong sa iba. Kasi bakit? Alam mo, mahirap ang wala. Diba? Meron kami pinuntahan kagabi. Diba? Doon sa lugar ng Bilya. Walang wala. Diba? Pwede naman ano yun eh. Kakainin na lang nila eh. Diba? Pero binibigay pa. No, po, sabi nila, di pastor, hindi man po namin sa amin ito eh. Pamimigay din po namin. Could you imagine? Yung magandang katagian ng tao, no? Yung bang, hindi iuna ang sarili, iuna ang kapwa. Kasi bakit? Kapag gano'n ang taong ibig sabihin, natututo na siya sa kagustuhan ng Diyos. Ang ibig sabihin, nandun tayo doon sa paghahayag ng pag-ibig ng Diyos. Ano ba si pastor? Si pastor po sa akin lang. Hindi na ako mamimigay ng Diyos. Diba? Binibigay dyan. Yung binibigay dyan, offering eh. Diba? Offering sa simbahan.
Sabi nga ng iba, di ba dapat, pastor, kayo yung unang gagamit kasi kayo yung pastor eh. Hindi. Para sa gawain ng siya. Na po, kaya dapat ganun eh. Na po, alam nyo nga, kahit ano nga yun dyan, may pangangailangan ko, bibigay ko lahat yan. Bakit? Kasi yun ang gusto ng Diyos, dapat tayo ay magbigay. Di ba kapag nakatanggap kayo, darating tayo na kailangan ako, hindi niyo ba ako bibigyan? Tingin nyo. Pastor, hindi. Siyempre, dinanda ko. Diba? Dinanda ko. Kakurumpot kayo. Eh di ba, human is freedom kasi. Di ba ang tao gano'n? Dahil hindi mo siya pinagdamutan. Pag ikaw na kailangan, tulungan ka. Kasi give and take ang tawag doon eh. Ngayon, may pagkakataon, mga kapatid, na kayo ang binibigyan. Pero there will be a moment sa inyong buhay, kayo naman ang magbibigay. Bakit? Ang ibig sabihin, binless na kayo ng Diyos. Di ba? Inayos na ng Diyos ang inyong buhay. Inayos na ng Diyos ang inyong pamumuhay. At ang sabi ng Diyos, ang aim natin, ano kaya ang pwede kong gawin para sa Diyos? Di ba? Alam niyo ba yun ang gusto ng Diyos eh? Hindi yung magsisimba ka dito, ano kaya pwede kong makuha sa church? Ay, kukunin ko yung electric pa, wala akong electric pa sa bahay. Di ba? Alam niyo ba, ano yung maging mindset natin kapag tumatagal tayo? Ano kaya ang pwede kong maitulong sa simbahan? Yun yung mission eh. Di ba? Hindi lang puro ako. Hindi! Matuto tayo. Iba naman. Yun ang mission ng Diyos sa atin. Inuulit mga kapatid, ang simbahan na ito, hindi para kay Pastor Leonardo. Hindi para kamamaylin. Ang simbahan na ito para sa Diyos. Kaya dapat tayo lahat gagawa ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Di ba? Maraming salamat. Bumalik na yung meeting program natin. Di ba? Meron na nagluluto. Masarap ba yung lugaw, sis? Lugaw kasi ni Brother Archie. Di ba? Siya ang Tagalog. Could you imagine? Di ba? O, sa Pascual, nagluto na rin. Di ba? Marami kasing lugaw dyan eh. Ang kailangan lang, magluluto. Di ba, nanay? Could you imagine? Anong iisipan doon mga kapatid? Si Brother Archie, pwede magpahinga to eh. Pwede lumibot. Pwede mag-ano na lang. Dati nag-bike to eh. Nag-bike. Kahit hindi ko, mag-bike yan eh. Di ba? Kasi bakit? Malay sa kagustuhan ng Diyos. Diba? Pero ngayon mga kapatid, outing na, tinatanggihan niya pa. Imagine, bingo, outing, tinanggihan niya. Nako, kaya sa buhay natin mga kapatid, kapag naunawaan mo ang plano ng Diyos, yung mga naiintindihan mo, Mira, umaasa pala ang Diyos akin. Ulitin ko po mga kapatid. Parang yung tinanong ko sa mga men. Ito pong katanungan. Ano ang inaasahan ng Diyos sa'yo? Inulit ko po yung tanungan, sagutin ko ninyo sa inyong kaisipan. Ano ang inaasahan ng Diyos sa inyo? Ano ang inaasahan ng Diyos sa akin? Ano ang inaasahan ng Diyos? Inaasahan ba kayo ng Panginoon para umuulang? Ano niyo ba sa church? Sa atin po sa church po dito sa mga sigat natin. Sa church po nito mga kapatid, dapat lahat kumikilos. Lahat gumagawa. Lahat nagpa-participate. Di ba? Ang ibig sabihin, naligtas ka dito mga kapatid, nakapag-abot ka, kasi nga, pagsamba eh. Alam niyo ba yung pagsamba? Meron kang ginagawa. Paglilingkod. Ano ibig sabihin ng paglilingkod? Ikaw ay nagsaserve. Tama ba? English lang nila. Pero naiintindihan niyo, di ba? Paglilingkod, pagsaserve. Ibig sabihin, magtitik ka ng effort. Di ba? Kasi ang Diyos, ayaw niya lang yung flower base. Alam niyo yung flower base? Di ba? Amen. Eh, nabunin yung bilo, pasyensya ko ako, pogi-pogi ka. Wow, hindi ko mo si ba, pogi-pogi ko. Diba? Kaya mo sa baro. Diba? Alin naman girls, nagmula ko. Hindi ko si ba, nagmula ko mo. Diba? Diba? Hindi ka ba? Diba? Alam niyo ba, sa church, inuulit mo, dapat tayong lahat may action. Yes, mga bisita po. Ayan, diba? Kaya hindi na welcome kayo. Kasi bisita eh. Diba? Pero kapag darating yung time, pag matagal na, hindi na bisita. Kapamilya, kapatid, kapuso. Amen? Amen. Diba? Ibig sabihin, kasama na. Pwede ba maging kasama namin kayo sa gawain ng Diyos? Amen? Yun ang nais ng Diyos. Tatay Arthur nandiyan, no? Diba? Naalala ko sa Tatay Arthur. Nung tumulong siya, dito yung pag-sinta natin ito tayo. Naalala mo ba? Yung part na ito. Diba? Dito nagkasinta si Tatay eh. No? Naalala ko. No po? Anong ibig sabihin? Meron tayong magagawa. No po? Andyan. Tapos family, kung gabi ng Lord, nanay kita. Sabi nga niya kagabi, no? Tupad ko sila mga nanay.
Kaya nga ako nangiiyak eh. Diba? Sa susunod, magkakaroon yung mga nanay ng session time. Marites ay pinamarites. Diba? Kwento time. Diba? Dami kasi yung nagkwento ng mga nanay eh. Diba? No? Yung mga, kapag nagkukwentuhan sila, dapat ibaho sila mga panyo. Diba? Para pagkulas ng sipon. Diba? Sabi ni Nanay Lita kagabi, diba? Ay, ngayon, dapat simbata na. Diba? Diba? Yun ang maganda eh. Yung nagkaroon siya ng decision, ngayon, maglilingkod na ako. Diba? Magbibigay na ako ng oras sa Panginoon. Kasi bakit? Ang buhay ko, hindi ko alam kung hanggang kailan pa. Kaya habang may pagkakataon ako, sundin mo na Diyos. Maglingkod na tayo mga nanay, amen? Ang dami natin kailangan puntahan. Ang dami natin kailangan i-reach out. Ang dami natin kailangan ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Though sometimes tayo nakakaranas sa mga struggles, pangangailangan, karamdaman, pero hindi ibig sabihin meron ka ng mga bagay na ganyan. Hihinto ka na para maglingkod sa Diyos. Aalis ka na para hindi mo sundin ang kalooban ng Diyos sa inyong mga buhay. Ang sabi ng Diyos, kailangan mo ng pananampalataya. Kailangan mo. Ipatanong pa rin, yung tumutulong sa ako. Diba? Kaya nga sabi ng Diyos, tayo po, sana manatili tayo sa ating paglilingkod. Amen ba? Amen. Patuloy natin. May gawain doon sa lugar ng Maliwalo, every Thursday, pumunta doon. Diba? Papaibustadya ako doon, may Soto family, may Mercado family. Kung gaano karami, ang dami ng mga Soto eh. Diba? Dahil nandoon, si Nanay Lay nandoon, oh, dito kayo lahat! Diba? Parang patigil na. Diba? No? Dami nila. No po? Tapos Mercado family pa. Lahat ng Mercado doon, kasama si Nanay Teresita, di ba? Sa susunod, kung tayo sa bahay ni Nanay Teresita, Nanay Merca Marinel, di ba? Iba yung sa Soto. Iba yung sa Mercado. Mas maganda yung ganun eh. Basta hindi ka ba mapapagod ng ganun? Hindi. Alam niyo ba, pagdating sa Panginoon, basta sa Diyos, kahit na minsan napapagod na ako, pero nawawala yung pagod yan. Kasi bakit? Nakikita ko may mga tao nakakapakinig na salita ng Diyos. Na po? Kaya ganun ang natin gawin. Maglingkod tayo. Tapos yun, nakilala pa natin si Nanay, di ba? Nanay Joyce. Meron po kami dito, Ate Joyce. Di ba? Yung pinsan mo, si Sister Joyce. Ate yun, ngayon ay Nanay Joyce. Tapos meron pa kayo mga kapatid. Mga po, doon sa lugar ng Bilya. Di ba? Si Nanay LB, Pangan family, De La Cruz family. Di po? Yung kaibigan ni Nanay Lita. Kapasya lang doon, ibang Bible study sila. Magpipiling doon. Bakit? Kasi ito po ang kalooban ng Diyos. Ang simbahan po, alam niyo ba yung simbahan na ito? Gawain po ito ng Diyos. Gumagawa tayo para sa iba, hindi para sa atin. Paglilingkod tayo, magbibigay tayo ng oras. Kahapon, yung mga nanay, pagod na sila. Yung isa, galing ng kagaganyan. Di ba? Di ba? Naglaba eh. Kaya lang yun. Magpipewang. Di ba? Yung isa naman, naglinis. Pero Bible study, sige po, Pastor. Hira, yun ang maganda eh. Di ba? Bigyan mo sa, sige nang hapo. Di ba? Yung mga gano'n. At least, meron tayo na atutan. Di ba? Na tao. Lola, mga tao na pwedeng maglingkod din sa Panginoon. Na tao nandoon ang kahirapan, nandoon ang mga problema, pero bibigyan natin sila ng pag-asa. Hindi tayo ang pag-asa. Sino yung pag-asa? Na po? Kaya ganun po ang ating gagawin. Ang nais ng Diyos, tayo lahat ay nagdadamayan. Di ba napakita yung may word? Ginamit ko yung word na damayan ha. Ibig sabihin na, di ba ang sarap sa piling yung mayroong mga karamay? Di ba a lot of times tayo nag-iisa? A lot of times tayo nag-uumok, wala tayong pag-usap, wala tayong kaibigan, wala. Ikaw lang. Pero di ba church na ito? Dadamayan mo. Pag-pray ka, ito kagandahan. Church na ito, pinag-pray ka. Kung kumustahin na. No po? At ilalapit tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi po, ito ang kalooban ng Diyos. Kaya sana mga kapatid sa buhay po ng bawat isa, pagpatuloy natin ang ating pagkalingan. Paggawa para sa Panginoon. Walang kasamang mangyayari. Hindi tayo lugi. Hindi ito wala sa atin. Karagdagan pa sa atin. Bakit? Lumalawa. Di ba? Ang ibig sabihin ng buhay. Nagiging mahalaga ang buhay. Nagiging kapag-ipaginabang. Bakit po kapag-ipaginabang? Kasi napapasaya mo ang Diyos. At pangalawa, mga kapatid, umaasa ang Diyos sa atin. Magpatuloy tayo. Huwag natin sundin ang sarili natin kagustuhan. Sundin natin kagustuhan ng Diyos. No po, tayo lahat, susundin natin sarili natin kagustuhan, wala tayo dito. Pero, dahil sinusunod natin kagustuhan ng Diyos, tayo po ay nagkakatipon sa isang layunin para purihin at itaas ang pangalan ng Diyos. Kaya sa oras nito,
Tayo mga hari tumayo. Okay, tayo lahat. Let's bow our head, close our eyes. Sa oras pong ito na ng Diyos, tanong ng Panginoon, naunawaan mo ba nga ang salita? Nakinig ka ba talaga? Sabi ng Diyos, nandito ka na rin lang, sana nakinig ka. Nandito ka na rin lang, sana naging totoo ka na. Nandito ka na rin lang, sabi ng Panginoon, sana gawin mo ang inisasayaw ko sa buhay mo. Kaya sabi ng Diyos, hindi nagkamali ang Panginoon. Bakit ka nandito? Bakit ka namin nangilala? Bakit tayo nagkaisa? Nagtatagpo. Yes, sabi ng Panginoon, oo, alam ko, marami kang problema. Marami kang dinadala, marami kang kabigat. Hindi ka ramdaman. Pero sabi ng Diyos, ito nga yung reason. Bakit kita nakilala? Bakit tayo nagkatipon? Para tayo magpalakasan? Para tayo magdamayan? Para tayo lahat ay lumalapit sa Kanya? Kaya sa oras ito, sabi ng Panginoon, naunawaan mo ba nga ang salita? Pero kung pinagdadaanan, bakit hindi ka lumapit dito? Bakit hindi mo ilapit sa Diyos? Na sabihin mo, Lord, tulungan ko ninyo ko, Lord. Sana maiwasan ko ang bagay dito, Lord. Sana mapaglabanan ko ang